Hello mga ka-popcorn, so this is your auntie mama at kaninang hapon nga ay naglabas ng isang Facebook post itong official page ng Philippine Star wherein nakalagay doon is a group of public school teachers is backing calls for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Pero, hold that thought, hindi ito ang kanilang original post. Ang kanilang original post, ang nakalagay doon ay public school teachers. So gine-generalize nila mga public school teachers daw is against Sara Duterte at bina-back-upan din daw nila yung pag-i-impeach dito kay Vice Presidente Sara Duterte. So sino ang nasa likuran ng Facebook post na ito at bakit gano'n parang mina-mind condition pa nila ang mga Pilipino para isipin na, naku, bakit kaya gano'n yung mga teachers mismo ayaw kay, VP Sara lalo na yung mga mangmang at mga ignorante sa mga ganitong mga bagay. Like, for example na lang 'to, kung meron kang kaibigan tapos sinabi sa'yo na kinaiinisan niya 'tong tao na 'to tapos wala ka sa wisyo, minsan maniniwala ka maiinis ka na rin dun sa taong kinaiinisan nila, eh, 'di ba? So, gano'n ang nangyayari lalo na pagka may ignorance na kaakibat 'no, at, mapapaniwalain o isipin ng mga tao kasi yung mga wala naman alam sa politika or hindi naman masyadong relevant sasabihin nila na, "Bakit kaya gano'n?" 'No, yung mga teachers mismo ayaw kay VP Sara siguro hindi talaga nila bet 'yan si VP Sara dahil may mga ginawang katiwalian noon nung secretary pa siya ng DepEd. Alam niyo yung mga tatanga-tanga? Minsan ganyan mag-isip yang mga ganyan, 'di ba? So ito ba ay just a mistake on the end of Philippine Star or talagang sinasadya nila yun nga lang, talagang inedit out nila dahil nababash na sila sa comment section ng mga teachers mismo ng public school na nagre-react doon sa particular post na yon at sinasabi na, "Public school teacher ako and I don't hate VP Sara. Public school teacher ako at against ako sa pag-i-impeach kay VP Sara. Public school teacher ako, but I love VP Sara." So, ang dami do'n sa comment section na yun kahit sa TikTok, eh. Kahit sa TikTok na lang, eh. Inis na inis sila dito sa pinost ng Philippine Star when in fact, this is a mainstream media. Dapat maging maingat kayo sa pagpo-post ninyo, 'di ba? Kasi sa totoo lang kapag mainstream media ka, yan ikaw yung pagkakatiwalaan, eh, 'di ba? Yung tiwala ng tao ay nasa sa'yo. Ngayon bakit kayo maglalabas ng isang pahayag na very bias, 'di ba? Bakit ganito, parang may pinapanigan. So I just wanna make it clear once again na hindi po ako Vice Presidente, hindi ako Sara Duterte, hindi rin ako maka-PBBM. However, I am pro-government and I support kung sino yung mga nakaupo. Ito yung mga kaguluhan na ito, eh, parang sinasawsawan pa at pinapalalim pa ng mga taong nakapaligid sa kanila. When totoo naman kasi 'di ba nakaka-trigger din naman yung ginawa nito ni VP Sara nung mga nakaraang araw wherein nagbigay siya ng threats at nagmura pa siya sa pangulo, dito kay FL at dito kay speaker, 'di ba? Siguro hindi na rin natin malalaman yun, eh, kung bakit siya nag-react ng gano'n. Maybe may pinanghuhugutan talaga siya na sila-sila lang yung nakakaalam, 'di ba? Eh, maraming pakailamera at sawsaw ngayon. Especially yung mga ibang vloggers diyan, especially yung mga akala nila alam nila yung totoong mga storya sa likuran kung ano yung nangyayaring kaguluhan dito sa ating bise at sa ating presidente, 'no? Ang daming mga teorya na nagsisilabasan. When in fact, hindi talaga natin alam kung ano talaga yung pinag-ugatan nitong gulo nila. Now, the least thing we could do is just 'wag na natin 'tong anuhin, palalimin, 'wag na tayong makisawsaw. Kasi they can resolve their problems on their own. Ang dami ng problema ng Pilipinas. Ngayon makikita natin na ganito yung mga namumuno sa atin, na sila-sila mismo hindi nagkakasundo. Tapos eto pa dagdagan mo pa ng mga nababasa at naririnig natin. Wala, naghahati-hati na kumbaga parang ano na, eh, nagwawatak-watak na. Katulad nga ngayon, eh, meron pang mga people power na magaganap daw, 'di ba? So, parang nagwawatak-watak may mga napapanood akong vloggers before tapos sinasabi nila na, "Wow, ngayon lang ako nakakita ng Vice Presidente at Presidente na talagang magkasundo-magkasundo." Yun yung
Way back pa na okey pa 'to si PBBM at saka si VP Sara, yung magkahawak sila. Tapos 'di ba nung campaign, talagang makikita mo, talagang nakakatuwa yung mga eksena nila 'di ba, yung mga photoshoot nila ganyan. Ta's yung mga vloggers talagang sinasabi nila, "Wow, grabe magkasundo-magkasundo talaga." Talagang pine-press release nila na gano'n, "O ano na nangyari? Bakit ganito?" Eto naman si PBBM, yung silence niya, hindi dahil din mabait siya, hindi dahil dun. There must be something more to this story 'no, na kung bakit hindi siya nagsasalita. Kasi hindi ka puwedeng manahimik na lang for nothing, 'di ba? There must be a reason behind this kung bakit siya nananahimik. Siguro ayaw din niya ma-trigger ng husto si Sarah. Alam niyo may teoryang bobo na naman 'to, usapang bobo na naman 'to 'no, pero baka may point naman ako dito 'no. Siguro before meron silang connivance kumbaga nito ni VP Sara, kaya ayaw na rin niya ma-trigger kasi pareho silang sasabit. Ito din naman si Sara 'di ba 'pag ini-interview siya, minsan pahapyaw lang, magbibigay lang siya ng hint. Yung mga pagmumura niya hindi naman talaga niya tinutumbok kung ano talaga yung naging problema nila na presidente. 'Di ba wala naman siyang binibigay na full details, kung ano talaga yun. Kasi may sabit din siya dun at may sabit din itong si FL Lisa Marcos kumbaga. Alam niyo hindi ako teorya ko lang 'to, teoryang bobo nga, eh. So, feeling ko 'no, hindi ako maka-first lady, eh. Meron akong kakaibang vibe sa kanya 'no, pero wala naman din siyang pakialam sa'kin, so sasabihin ko 'tong opinyon ko 'no. Feeling ko wala akong magiging problema kay PBBM, nandun lang talaga yung pagiging weak niya at times 'no, at, hindi ko rin nagustuhan yung inabolish niya yung Anti-Corruption Commission na law 'no. Anong reason kung bakit niya inabolish yung Anti-Corruption Commission na yun? Anyways, sa ibang ano naman yun, sa ibang topic naman natin yun i-di-discuss. So, alam niyo yun, parang ako sa totoo lang, baka ganoon yung nangyari, nagkaroon sila ng connivance wherein mayroon silang nagawa na pareho silang involved. Tapos, ayaw na lang nila magsalita. Ngayon ito si VP Sara nagte-threat na lang siya. Kasi that's what she can do na parang, "Wag niyo na akong anuhin, ipitin." Kasi mapipilitan talaga akong magsalita, 'di ba? Busy lang naman siya, hindi naman siya presidente, kaya siya ginigipit ng ganito, 'di ba? Kumbaga parang kumpara sa presidente, sino ba siya, 'di ba? So parang nakikita lang kasi natin yung pagiging bratinela niya. Hindi ako ano sa kanya, hindi talaga ako panig sa kanya. Kasi talagang makikita mo may ibang ugali din talaga 'to si VP. Pero alam mo yun, there must be something more to this story na nakikita natin at naririnig natin, 'no? At meron siguro mga bagay na hindi pa para ideklara natin ngayon, all we could do is Diyos ko, 'di ba, tama na yung masyado na kasing nagwawarlahan 'no, sa social media yung kampo ni ganito, kampo ni ganyan. 'Di ba nagwawatak-watak na yung mga Pilipino, nag-aaway-away na at ngayon nga may people power pa. Bakit gano'n, 'di ba? They can resolve their issues on their own, 'wag na natin sawsawan at 'wag na natin sulsulan kumbaga, 'di ba? Kasi kaya din nati-trigger ito katulad ni VP Sara, kaya daw siya na-trigger kasi pinagsasabihan siya ng krung-krung, ng baliw, may sapak, 'di ba? Dahil 'yun sa social media, dahil 'yun sa mga sinasabi ng tao. Kasi nga nahahati na nga, 'di ba? So anyways, this is just my two cents about these issues 'no, kasi minsan nakakaurat na everyday nagpo-progress itong hidwaan ng ating pangulo at ito ni Vice 'no. Tapos sinasawsawan pa ng isa lalo na ng mga mainstream media. So anyway, thank you so much for joining me in this vlog and I'll see you on my next video. God bless and bye-bye.